Good morning, guys! So, I am currently here sa apartment ni Elle. I am back. And, ayun, ang daming nangyari. Dapat kahapon ko pa sisimulan tong vlog. Pero, for some reason, ang daming mga nangyari sa life. Ang daming ganap. Although, hindi pa naman kami nag-chill nights ulit ni Elle. Pero, ayan, nag-work, tapos sinundo ko siya sa kanyang trabaho. Na-surprise nga ako, guys, kasi nung first time ko siyang sinundo, I think around Monday yon. Habang nag-aantay ako sa kanya, bigla ako nagutom. Share ko lang. Tapos sabi ko, lalabas nga muna ako para tumitingin kung saan ako pwedeng kumain. Tapos ayun, natagpuan ko si Kuya na nagbebenta ng siomai sa harap ng workplace ni Elle. At ayun, nagustuhan ko. Tapos kahapon, Tuesday, nag-decide ako na sabi ko sa kanya, Love, after mo dyan sa duty, kain tayo dun sa siomai na kinain ko. Kasi ang sarap ng kanilang chili oil. Diyan lang naman sa Elle nag-work sa may around Quezon City. Pero ayun, anyway. So, since ang daming tao kahapon sa grocery, hindi na ako nakapag-vlog. And hindi ko rin naman kasi nadala yung aking camera. Pero pakita ko na sa inyo, guys, yung mga pinamili namin. So, ayun, bumili lang si Elle ng Presto. Yan. Nabawasan na to kasi habang nag-aantay kami kahapon ng tricycle, merong akong dalawang bata na binigyan itong Presto. Tapos, syempre yung Oishi potato. Ito, akin to. And ito namang piatos is kay Elle. At bumili na rin ako ng paper towel. Reason din pala kung bakit. Kasi, kung bakit kami nag-grocery. Kasi bumili kami ng... bumili kami ng bigas. Naubos na kasi yung bigas na nakalagay dun dito sa kanyang malaking tub. Ay, bumili lang ako ng Jack and Jill na berry nuts. And then, ano pa ba? Ito, Nissin Cube Wafer. Ayan, bumili na rin ako. Ito, akin yan. Tapos, Samsuka, Dato Puti. Itong Marca Piña Calamansi Soy Sauce. And then, yung Dato Puti na toyo. Ayan. Dato Puti toyo. Tapos itong Payless na Pancit Canton, sakto. Yan, ito kay Elle to. Gusto niya daw i-try. And then next, bumili siya ng dalawang Skyflake. Yan. Na 10 pieces. Sabi ko nga, ang bili niya na is yung maramihan. Pero sabi niya, paano pag di ko maubos? Paano pag di ko siya nakain? So, baka sumulat. Okay na rin to. Kasya na rin to sa kanya. And then, syempre, ang aking Pancit Canton na chili ones. So, ibabalik ko lahat. Siya pag ayusin ko nito dyan sa kanyang pantry. Although, puno pa naman. Marami pa naman siyang mga stock. Pero kailangan ma-organize niya. Proceed tayo sa next. Ayun, sobrang happy ako sa na-purchase ko kahapon kay Affordable Accessories PH sa TikTok kasi sobrang biglaan to. Actually, matagal ko nang inaay na bumili netong 10 karat na heart S925 necklace. Pero kahapon lang ako naglakas ng loob. Matagal ko nang nakakita sa shop niya. Yun no. Heart shape siya na champagne color. Dapat ang bibilin ko is yung clear. Ayun. Pabugso-bugso ako, nagbayad ako agad. Pero, yun pala, sold out na. Ayan. So, wala akong masabi sa product, sa necklace, sa moissanite stones. Kasi sobrang niyang kinang and sobrang ganda ng discount na binibigay sa akin ni Madam. And bumili ako ng dalawa.
comes with GRA certificate. So kahapon na check ko na to, okay din naman. Gumagana yung QR, accurate lahat kung nakasulat sa sa parang mini booklet. Yan, meron pa dito sa likod. And ang gagawin ko for today, kailangan mapa-adjust ko siya. Although meron na rin naman siyang, kung makikita nyo guys. Yan. Kung makikita nyo, merong mga holes. Yan. Eto, sa pinakadulo, merong mga holes dyan na adjustments. Yun nga lang kasi, since sobrang payat ko nga, kailangan magaganito siya. Magaganyan yung size ng kanyang length o yung kanyang haba. Para ma-layer ko siya from maiksi to, I think, from 15 cm, kailangan ma-layer ko siya until 16 cm. Kasi yun lang naman yung, dapat maging ganyan yung kanyang pagitan. Pero since payat nga ako, yung kailangan ko siyang idaan sa kakilala kong platero na nag-aayos ng jewelry. So nakalimutan ko sabihin, maaga ako nakatulog kahapon kasi maaga din naman yung aking mga meetings kahapon na natapos. So, time is 7:56 a.m. After ko siguro mag-breakfast, mag-work na. Then, itong dalawang bago kong love na heart jewelry, moissanite. Reason guys, i-share ko lang. Ano yung kasabihan? Fake it until you make it. So, since wala pa akong pambili ng legitimate na diamonds, natural diamonds or lab diamonds, so hindi ko pwedeng sabihin na magtsatsaga muna. Hindi ako nagtsatsaga na bumibili ako ng moissanite, guys. Disclaimer. Ang moissanite kasi, correct me if I'm wrong, comment down below. Tinitin ako kasi yung cycle ng stones. Mga cycle. Syempre, mas mataas si diamonds or si natural diamonds. Pero since wala pang akong, hindi ko pa talaga afford. Ito, meron siyang lasa. What I mean lasa, meron din naman siyang price. Pero alam niyo yung kahit naka silver setting siya, talagang nakikipagsabayan siya sa kinang. Sobra, wala akong masabi. And this is my first time na gumamit ng champagne colored moissanite na stone. And I must say na yung kinang niya dun sa clear, kasi merong clear, meron pang available dun na black moissanite na style. Pero ang mas trip ko, it's either white or champagne color kasi yung spark niya, pag natama ng ilaw, sobrang detailed, sobrang kumikinang talaga siya mga besh. And ang dami ko pang chinichika dito sa inyo. So, update ko na lang kayo kung ano mangyayari sa araw na to. I am here na sa may Cubao area. And dito ko napiling magpa-adjust ng aking jewelry kasi meron naman dito, marami naman ding mga gumagawa dito or nag-a-adjust ng jewelry. At time is 9:48 a.m. and hindi pa bukas yung mall. At sana bukas na yung pinaplano kong shop na puntahan. Ay, sarado pa. Pero antay na lang tayo kasi nung oras na rin naman. So, trusted ko yun kasi lagi akong or nakakapunta na ako sa kanila before, and siguro by 10 or 11 a.m. ayun, mag-o-open sila. So while waiting, check ko muna kung anong pwede ko magawa here sa Cubao area. Mga mangilan-ngilan na stores na pasukan, pero sabi nila wala pa daw kasi talaga yung pinaka gumagawa. Ano ba yan? Lapad na ulo ko. And dadaan ako dito sa gilid lang ng farmers kasi
merong Julie's dito. Merong Julie's Bake Shop. I think sa pagkakatanda ko, meron. Pero hinahanap ko siya kasi gusto ko ng binangkal. Alam niyo naman na aside from Dunkin na butternut yung aking binibili. By the way, dito nga pala is yung Farmers Plaza. So aside from Dunkin, malabo ba? Yun, Julie's Bake Shop talaga yung isa sa aking pinupuntahan pero mukhang wali. Walang Julie's here. Malapit na rin naman kasi it's already 9:55 AM. Finally, ayun, inaayos na yung aking necklace. Pinuputulan na siya. And yun, yan, si Kuya Alan, yung bago kong nakilalang platero na gumagawa ng necklace or nagpuputol palawat na ingon. Siguro dito ko na rin ipapaayos yung ibang jewelries na sira. Ipapahinang ko siya para magamit ko ulit. Pero kailangan matapos ko muna tong heart na to, yung issue ko sa heart. I am home and wait lang, bakit ang dilim? Ayan, nagkakaroon na naman ng pagbabago dito sa aking room, pero ayusin ko lang to. Tapos itong aking lampshade, hindi ko alam kung saan ko siya ipipwesto, pero update ko kayo mamaya. Okay. Wait lang, tatali lang ako ng aking. Alam nyo, hindi ko mahanap yung aking headband. Kung nasaan ba siya, pero i-adjust ko lang ng konti. Yan! Okay, isi-share ko na or papakita ko na yung pina-adjust ko na dalawang heart necklace at I must say na sobra ako naging happy and sobra ako na satisfied sa resulta kanina. So, ito na siya. Ayan. Itong isang piraso na to, yung haba niya, tawag dito, maiksi siya, para siyang pa-choker. Pero, sige, ano ko muna tong aking leeg. Tapos, ito namang isa is, meron siyang, intact pa rin yung kanyang mga necklace adjuster. Yun nga lang, yung sa pinakadulo wala. Pero ayun, shout out to Kuya Alan na taga Cubao. Ang aking hopefully marami kaming marami ako mapa-adjust sa kanya na jewelry, and soon magkaroon din kami ng collaboration if ever man na maglalabas ako ng aking hopefully jewelry line. So, isusuot ko lang tong mahabang ito at ilalagay ko siya sa pinaka dulo. Yan, hindi ko alam kung ba't pa siya nag-iwan ng kakaunting ganito. Pero, sige, isuot ko lang. Wait lang. Yan. Medyo struggle is real. Yan, pero pumasok naman din siya. Yan siya. Yan yung kanyang itsura. Tapos ito namang isa, mukha na siyang pa-choker, pero gusto ko yung lapat nung heart sa aking neck. Hindi naman ako nasasakal actually. Yun nga lang, kapag medyo chubby, hindi nyo na pwedeng patapyasan. Ayan. Ito medyo, yan. So, ayun na yung kanyang kinalabasan, guys. May itsura. Sabay sa akin. Sa may aking salamin here. Pero, ayusin ko lang yung aking polo. So, ganyan talaga ang gusto kong mangyari para sa aking neck. Wait lang, picturean ko muna. Para masend ko kay Miss Chi. Wait lang. Yan. So, sobrang perfect. Ayun, going back, sobra akong happy
sa ginawa ni Kuya Alan kasi naayos yung aking jewelry and sinabihan ko siya na meron akong dadalhin sa kanyang jewelry para ipapatubog ko naman yun para bumalik yung kanyang pagka-shine. Silver rin naman yung bangle na yun. Kaya, ayun. Tapos naganap na rin ako ng stones, moissanite stones doon and meron naman din ako nakita. And, ayun. Okay, pag-usapan natin tong share ko ba? Or siguro, pagagandahin ko na lang, bubulaklakin ko na lang yung salita ko. So, reason kung bakit nag-decide ako na ilipat yung kitchen or solo kitchen ko pala to dito lang sa aking kwarto para hindi na rin ako makaistorbo dun sa kanila. And gagawa rin kasi sila ng ibang mga kailangan nilang gawin na stuff doon sa kanilang kitchen. So ako, yan lang. Nagkaroon lang ng problem kasi yung single burner, parang meron daw atang sira or what. So sabi ni Mami, pag uwi niya daw, bibili niya daw ako ng double burner kasi hindi ako komportable na gumamit ng single burner. Gawa nga na syempre magsasayang sa kabila. Tapos dito naman is magpiprito ng ulam para sabay-sabay matapos yung aking mga lulutuin sa mga susunod. And i-update ko kayo guys kung ano nga ba yung kung ano nga ba yung mangyayari since dito na yung aking mini kitchen sa aking kwarto. At ayan, yung mga condiments, yung mga oils, nandiyan na rin sila. Yung aking egg dito ako happy kasi nandiyan na yung aking itlog sa andiyan na ito. Tignan nyo guys. Yung mga condiments ko, ayan, nasa taas. Tapos, ayan, alisin na yung single burner. And then yung aking gasol, nandiyan yung aking egg, andi dito. Tapos ito, lagayan to ng bread. So, bibili pa rin pala ako ng pang cleaning yan. So, thank you so much guys for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, Lance Ivan Vlog. And please, like and share this video if not. So, see you guys on my next vlog.